Ang Halsema Highway ay minsan ang nakilala bilang isa sa pinakadelikadong kalsada. Bumagsak ang higit sa 50 metrong bahagi ng Halsema Highway. Nagkadurog-durog ang pasaherong jeep na ito. Mahigit sa 10 ang patay. Hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo na rin. In March 2013, List 25 included the highway at number 9 in its 25 most dangerous roads in the world. Ang mga kalsada rito ay paikot-ikot at puno ng matatalim na likuan. Mga bahaging walang harang na isang pagkakamali mo lang ay maaari kang mahulog sa malalim na bangin. Kaya pala tinatawag itong isa sa pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Pabago-bagong klima na hindi mo kayang tansyahin. Kabi-kabilang landslide prone area. Temperatura na halos magyero na sa lamig, elevation na napakataas. Yun nasa baba natin guys. At ang makapal na fog sa umaga, hapon at gabi na mas nagpahirap pang lalo sa mga motorista. Sobrang foggy naman dito. For today's episode, samahan niyo po akong personal na daanan ng Halsema Highway. Ano nga ba ang kasalukuyang kondisyon nito ngayon January 2026? At worth it bang dumaan at sumugal sa isang kalsadang minsan ang naging bantog sa pagiging peligroso nito? Pero syempre ang ating kwento ngayon ay hindi lang tungkol sa panganib at peligro ng Halsema Highway. Pagkatapos na makapigil hiningang paglalakbay ay samahan nyo rin po akong masilayan ang kagandahan ng Atok Benguet. I-share ko rin po sa inyo kung saan tayo nagstay. Pupuntahan din natin yung sikat na Mount Olive Viewpoint at may pabonus pa ng ating personal na makilala ang isa sa ating mga idolo. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara! Simulan na natin ang adventure na to. Let's go! Hey guys, magandang araw po sa inyong lahat. Once again, this is your boy, Ricky Boy po ng Ricky Moto PH. Maligayang pagbati po sa inyong lahat. Naway kayo po'y ligtas, malusog, at malayo sa anumang uri ng mga problema. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, last episode, sinamahan niyo po ako na umakyat dito sa Baguio. Dinaanan po natin yung isa sa 300 paakyat po ng Baguio. Yung Tubao Road, Asin Road, marami po tayong dinaanan. Napakagandang mga tanawin, no? All I can say is, napakagandang daanan po ng Asin Road paakyat ng Baguio. Kitang-kita niyo naman po sa mga videos natin last week, talaga namang wala po tayo halos mga kasabay at mga nakakasalubong. And napakapayapa po ng daanan. Although medyo mataas, ang daming uneven surfaces, no? Hindi basta-basta yung daan. Di hamak na mas madali po sa Marcos Highway. Pero kung ang hanap nyo, kung umiiwas po kayo sa napakadelikadong daan sa Cannon Road and gusto nyo ng taas naman na ito, grabe. Uy, antindi. Yeah, like what I'm saying, kung umiiwas po kayo sa napakadelikadong daan sa Cannon Road at sa super congested na Marcos Highway, dumaan po kayo sa Asin Road, no? It's very, very peaceful. Wala kayong masyadong kasabay. So for today's episode, tuloy na po natin ang ating adventure, no? Andito pa rin tayo sa Baguio. Like what I'm saying, last week, no, tutuloy po tayo ngayon sa Atok Benguet. Wow, ganda ng view. Grabe. Doon na po tayo matutulog sa Atok ngayong gabi. Siguro tamang chill na lang pagdating natin doon, no? Well, ang pupuntahan po nating homestay is Melbourne Homestay, no? Doon po tayo magtitigil. Ganda ng tanawin, no? So according to Google, within the next 1 hour and 30 minutes, makakarating na po tayo sa Melbourne. Ramdam naman na talaga yung lamig dito. Baguio na Baguio. Para kang naka-aircon na 22, even 20. Malamig sa kamay guys, hindi ako natuto. So marami po tayong pupuntahang lugar doon sa Atok Benguet. Pero ang pinakang gusto ko pong maranasan talaga is, and my experience is yung napakalamig na klima sa Atok. Dadaanan din po natin ang napaka-epic na Halsema Highway. Abangan nyo po yan. Maya-maya lang papakita ko na yun sa inyo. Grabe naman itong tanawin na to. Wow! Kita nyo ba yun guys? Grabe. So meron tayo nito, temperature reading.
Mainit kasi sa top box eh. 32. Palamigin lang natin ng konti. Ilagay na lang natin siya dito. Sa bag. Ganda ng tanawin dito guys oh. The temperature is dropping guys. May experience naman ako sa ato. Guys, 22 na. Ay, naku, ayan na. Makikita nyo kung paano bumaba ang temperatura natin. Diretso na tayo guys kasi nag-aabol ako ng liwanag. Baka pagka medyo ginabi tayo, mahirapan tayo makapasok ng atok. Kaya dediretso na po ako. Pasensya na po muna. Hindi na ako makakapagpalipad ng drone, no? Babawi ako sa inyo bukas, promise. Tingnan nyo naman yung view na yan. Napakaganda. Oh, tuwan-tuwa sa hamog. Alam ko, nasabi ko na sa inyo yun guys na medyo tuwan-tuwa talaga ako sa hamog. Yung sandamakmak na hamog. Buti na lang prepared talaga yung helmet natin guys. Nanatili sa 21.7 yung ating temperature. Ayun o, 21.7. Engine brake tayo. Ayun na po ang hamog guys, grabe. Andito na po tayo sa Baguio, La Trinidad, Bontoc Road guys. Medyo matagal pa rin actually. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Isang oras may pa to. Pero nag-i-enjoy ako guys, promise. Pasensya na kayo ha, medyo nababaliw-baliw ako kasi first time ko po dito sa part na to ng Benguet. Naiingit ako sa mga lokal dito guys, grabe. Lahat sila halos naka-jacket o mga long sleeve. Samantalang sa Quezon City, Diyos ko Lord, Sa lahat ng mga reklamador sa QC. kailangan pa magbayad ng mahal na kuryente Kung ayaw nyo, para lang sa malamig na hangin. umalis kayo sa QC, wala akong paki. National Toll Gate, Baguio, Bontoc. May parang toll gate pala dito. Welcome to Sumail. Oh Ay, sorry. Sorry guys, sorry. Sorry. Nabigla lang ako kasi tinan nyo naman oh, wala na makita ko, zero visibility talaga. Temperature natin is 20 degrees 0.8. Meron ditong very sharp turn eh. Ayun oh, dapat medyo ingat tayo dyan. Tinan yung kiso, wala nang makita. Napakadelikado ng daan dito. Laging zero visibility. One way, delikado dito guys oh. Mag-stay ako rito ng 2 days minimum. Medyo ginabi na kasi tayo ngayon dahil marami tayong pinagagawa kanina eh. Kaya medyo naubusan tayo ng oras. Pero don't worry kasi tomorrow it's gonna be another day. Kailangan din natin magpahinga kasi may pasok pa ako mamaya. Gusto ko nang makita yung Halsema Highway. Halsema Highway at saka yung Biak na Bato Tunnel. Grabe, daming bilihan ng daing dito. Sa lahat ng pinuntahan ko ng malalamig na lugar, ito ang pinaka. Ito ang ultimate. Ito yung epitome ng mga hamog. Ninigas na yung kamay ko guys. Ang lagkit niya. Landslide oh. Grabe. Isa sa mga problema dito sa Benguet eh. Dami landslide. Natapyas na yung buong bundok guys oh. Ito nyo. Dito sa part na to guys, makikita natin na maraming estudyante ang nag-aabang at pumapara ng masasakyan. Sanay silang umangkas. Isang kultura na nagpapakita ng matibay na samahan ng mga lokal. Isang patunay na talagang mababait po yung karamihan ng mga tao dito. Guys, huminto lang ako kasi kailangan kong magpalit ng battery ng ating mga camera. Lobat na kasi ako. Nanginginig na ako sa lamig. Tingnan niyo yung kamay ko. I can't feel my hands. Guys, sobrang lamig dito. 17 kanina habang umaandar ako. Wala pa tayo sa atok. Look at the temperature. See that? 17 degrees. 18 siya ngayon pero nung umaandar 17 eh. Mas lalamig pa yan mamaya habang papalapit pa tayo ng papalapit. God help me. Palit lang ako ng battery guys. Hindi ko alam gagawin ko kasi yung mga ano natin, mga panlamig natin nasa loob ng damitan natin. Ito, hindi tayo makakapag makakapagpalit. 33 minutes na lang naman at titis-tisin ko na lang guys. Time check, 4:47 na po.
Magka-gloves na ako, hindi ko na kaya guys, promise. I can't take it anymore. Sana lang talaga wag umulan guys. Although may mga gamit naman tayong pang ulan, hindi kasi maganda pag nabasa tayo. Hihindo pa tayo eh. Bilisan na lang natin. Wala pa ngayong Halsema Highway. Ay yung half tunnel. 32 minutes pa bago tayo makarating dun. Nginginig na ako sa lamig guys. Ang problema kasi yung mga panlamig natin nasa loob ng duffel bag natin na moto sa likod. Kaya hindi tayo makaporma eh. Grabe oh, zero visibility talaga oh. Mapatak-patak yung ulan guys. Grabe, tinan nyo naman yung pag... Sarap dito, grabe lamig. Feeling ko nasa 17.5 eh. Buti na lang guys, medyo napaghandaan natin to ng kaunti. Kung maalala nyo yung ginawa kong shorts, universal na anti-pag na film ng motorboat. Kasi itong Spider Camino na helmet, hindi siya pin lock ready. Wala siya nung pin yung stopper. Oh, grabe naman tong view na to. Layo pa natin, 14 minutes pa. Lord, sana huwag pong umulan. Kasi pag umulan, nako. Atok Benguet. Touchdown tayo sa Atok. Dilim na guys. Medyo ginabi na tayo. Buti nga yung mga ilaw nila dito may mga guide oh. Ay, buti yung kalsada nila dito may mga guide na ilaw. Ganito pala sa Atok. Grabe, solid na experience to. Para kung natatawa ka sa sarili ko guys. Kasi matagal ko nung pangarap yung ganito eh. Like yung sobrang dikit ako sa pag. Ang lamig! Guys, grabe. My God, wala na ako makita. Ang dilim. Papakapit ako ng fog lights pagbalik natin dito. Oh my God. First time! Ang sarap sa feeling. Grabe. Wala na akong makita. Welcome to Atok Benguet! Ay no, Milbor Homestay. Diyan tayo pupunta guys. Nanginip na yung kamay ko. Teka lang guys, hindi ko kaya. Grabe. Zero visibility. Tapos, yung kamay ko. Gusto ko nang palitan damit. Bilisan na natin. Kahit yung high beam ko, walang silbi. Wala talagang makita guys oh. Oh. Ito ba yan? Oh. Diyos ko. Hindi ko na kaya guys. Sobrang lamig. Grabe. Ang tindi ng adventure na to. Sulit yung pagod natin. Daming pechay oh. Pechay ba yan? Ang sarap din bumahay ng ganito ah. Mamaya ka na umulan sir. One way lang kasi dito guys eh, kaya pag may kasalubong, kailangan natin gumilid, lalo kung malaki sila kasi mahihirapan sila eh. Tindi ng Atok, adventure natin, grabe. Mulan yata dito kagabi. Grabe guys, nanginginig na ako sa lamig. Dapat kasi nagpalit na ako ng damit kanina eh, no? Content taste na lang guys, content taste na lang. Maraming transient house dito, mga homestay. Makakapili kayo dito. Wag lang kayo pupunta ng peak season. Ito na yung malaking blue house nila. Yan.
Hindi yata daan natin, guys. Hello po! Good evening. Doon po yung tiny house. Ah, okay, sige. Pwede ang pumasok to, no? Balik na lang, oo. Sige po. Buti hindi lumakas ang ulan. sa baba po, medyo eh. Yon! Yay! Andyan na yung bahay ko. Salamat po. Nalubong ka. Kaya nga eh, dumaan po kasi marami pa akong pinagbibidyoan kanina kasi madam. Ano po ulit pangalan nyo? Novi, tita. Novi, Tita Novi. Salamat po. Nakarating ng ligtas. Okay lang na videoan po kayo. Popromote ko yan para sakali makakuha ng maraming customer. Sige po, salamat. Sakting ulan, no? Hey guys, touchdown tayo sa ating homestay. Tingnan nyo naman yung itsura ng labas guys. Oh my gulay. Ay, ang tindi. Salamat sa Diyos, nakarating tayo dito ng ligtas at walang problema, walang aberya. Ang dami kong kailangan ligpitin, bukas na tayo mag-room tour. No? So ngayon, ang gagawin ko ay ayusin ko yung motor, pasok ko lahat ng dapat ipasok, i-charge ko lahat ng dapat i-charge, and then luto tayo ng ating hapunan guys. No, para makakain na tayo. Grabe. Yay! Dapat pala hindi ko binuksan. Hindi pa tayo nakakapamalengke guys eh. So, ito lang muna ulam natin. Daing. Gusto ko magpahinga kasi kain lang tayo mabilis. Luto mabilis, kain mabilis. Bukas na ako maliligo. I have to rest ng konti. Unahin natin yung pahinga. Kasi pag sabog ka, pag pagod, unproductive eh. Alam ko gagawin talaga tayo ng dating eh. Kaya naganda ako ng first meal natin. Kasi baka hindi tayo makapamalengke ba? Alam natin tinutuyo. Oh, sarap. Yay! Okay, so outfit check muna tayo bago tayo matulog. Outfit check sa ato. Meron tayong pangloob na thermal. Malamig pa rin talaga. Na sobrang kapal na jacket. Tapos syempre, ang ating beanie. Meron din tayong 3M waterproof winter gloves. 3M yung guys. All over body. No? Decathlon din to. So, may medyas tayo. Para kompleto. Dito na tayo sa higaan natin guys. Kailangan ko munang umidlip. Gigising ako mamayang gabi. Siguro mag-ayos ako ng mga gamit. Ililipat ko, i-arrange ko yung mga files natin. No? Tapos mag-charge ako ng lahat ng gadget. No? Ayusin ko yung mga gamit natin sa labas. Ng daming kalat. Puro kalat eh. Papahinga lang ako kasi may pasok din ako mamaya. Pero gigising ako. No? More than 12 hours tayo nagbabiyahe. Kasi pahinto-hinto tayo. Bigat pa ng motor na dala natin. Alright, so update ko kayo mamaya. Once again, this is your boy. Thank you for watching. See you later. Bye! Lamig. God, lamig. Good morning po sa inyong lahat. Grabe ang lamig dito sa ato. Do you guys wanna know what's the temperature? Kita ba? Yung aircon sa bahay, pinakamababa na
lamig talaga sobra. Sa bahay, pinakamababa, 16. So this is bone chilling. Actually, mas malamig sa labas. Hindi pa nga ito yung peak season daw eh. Yung peak nila, bumababa talaga ng sobra yung temperature. Init mo tayong tubig guys. At sobrang lamig. Kakapit tayo. Libre yung tubig nila dito. Tila akong tinapay. Kagabi ka pa kinakain ko eh. Okay, kape rin tayo guys. Kulo agad oh. Nawawala pa yung charger ng wireless microphone natin. Grabe sa sobrang lamig guys. Tinan nyo naman yung nangyari sa mantika ko. Tulog na antigas. Grabe lamig. Sa sobrang lamig, yung bilis lumamig ng kape ko. Labas tayo, pakita ko sa inyo dito. Grabe yung morning guys oh. Morning po. Mainit na to. Mainit pa po to. Nanginginig na sa lamig. Sabi nila guys, mainit pa raw to. Hindi kasi ako sanay. 14 degrees is para sa akin yun yung pinakang saktong lamig na talagang lalamigin ako. Sabi ni kuya yung lokal na nakita dumaan dyan. Mainit pa raw to. Kung tutuusin. Kasi nga wala kang pros eh. Pero sinisipon na ako. Balik tayo dito guys. Welcome to Atok Benguet guys. Napakaganda dito. Hey guys, welcome back sa inyo. No? Nakapag-prepare na ako ng ating almusal. Pagkatapos natin kumain, lalabas tayo, mag-explore tayo, no? Maghaharap tayo ng mga magagandang tourist destinations and tourist spots dito sa Atok. No? Meron akong dalang cup noodles guys. Tingnan nyo to. Ang weird. Lumulobo siya na halos parang puputok na. Kita nyo? Ayun. Bloated siya guys. Ang paliwanag dito kasi is nag-expand yung hangin. Nung ginawa kasi itong cup noodles na to sa mababang lugar, no, merong hangin sa loob na natrap. Since nandito tayo sa napakataas na lugar, sobrang taas ng elevation, no, manipis yung hangin dito tas mahina yung pressure ng hangin sa labas. So I think nag-expand siya dahil nga doon. Correct me if I'm wrong. Guys, meron silang heater dito. Maliligo muna ako bago tayo umalis para fresh tayo. Guys, sa sobrang lamig, ang tindi ng condensation. Usok-usok pa. Kita nyo? Hindi yan sa lens ha. Oh. Oh. Tara, ayusin natin yung motor.
Yung first destination natin is 7 minutes away dito ng Mount Olis. Unahin na nakagad natin yung isa sa pinakamaganda. Grabe yung view guys oh. Kita nyo? Let's go! Welcome to Atok Benguet guys. Napakalamig dito. Sarap. Dahil pechay oh. Malalaking pechay. Kita nyo yan? Malapad no? Kailangan maganda handling mo dito eh. Grabe, ganda ng view dito guys oh. Medyo rough road ng kaunti ito ah. Ito guys oh, Mount Olis. Lapit lang no. Kahit dito one way eh. Medyo mataas lang talaga dito guys. Kaya medyo ingat kayo ng konti pag aakit kayo dito. Kasi hindi mo masabi. Oh, taas oh. Nagkamali ka, delikado. Look at that view. Masasanay ako sa mga uneven terrain na ito. Sobrang tarik niya guys oh. Parking area. Doon daw yung parking area. Hello po. Magandang umaga. Saan ako sir? Dito? Okay lang po yan. Basta may experience. Kanina sana no? Sige po. Sige, sige. Salamat po. Yun yung idol natin eh. Bali ka naman. Yun yung summit. Doon tayo akit guys. Welcome to Mount Olis. Nakita natin si Idol J4. Nakapagpa-picture pa nga. Hindi na masyadong nakakalungkot yung zero visibility natin. Kahit pa paano may positive thing na nangyari. No? Akitin natin yung summit. Grabe. Tindi ng pag dito guys. Ang bilis mong hihingalin dito kahit ang iksilan ng nilakad at inakyat mo. Kasi nga sobrang taas ng elevation, di ba? So, napakanipis ng hangin. Is it raining? Ulan pa yata. Ang ganda ng mga bulaklak dito guys. Oh. Itong summit na to, punong-puno din siya ng mga bulaklak guys. Para rin siyang botanical garden. Ayun, hanggang doon, puro bulaklak yan. Garden po siya. Paikot packet doon. First time ko rito sa Mount Olis and the experience was super. Wala pong makita, no? Sayang eh, wala yun. Hindi natin ma-maximize yung view eh. Di ba rin nakita naman si J4 eh? Opo. Lapit na tayo sa summit guys. Medyo umaambon-ambon. Sige po, tapos naman na. Solo rin po kayo? Oo. Parehas na tayo. Talaga. Kaya naka-tripod. Kaya nga eh. Grabe. Ang lalim. Lalim yun. Foggy lang eh. So ganito kataas sa Mount Olis guys. 7,900 feet.
Even the air is too thin. Nahihirapan akong huminga dito talaga. Sobrang sarap dito guys. Nandito na tayo sa summit. Sobrang taas pala talaga na ito. Yun, oh. Sa baba natin, guys, oh. Mga bahay, oh. Alright, baba tayo dito. Medyo steep lang, saka mataas talaga siya guys, oh. No. Pero kaya natin. Sakit pa naman ng tuhod ko. Ano? Daming dumikit na dumi sa camera natin. Ito na yung last part ng Mount Oles. I'm on the top of the world. Once again, welcome to Mount Oles. Sad to say, wala pong clearing sa mga oras na ito and medyo umaambon din po kaya we cannot fly our drone. Pero do not worry kasi before ako mag-check out kinabukasan maaga po akong bumalik. Big shout out po pala kay Sir Hector kasi pagbalik natin kinabukasan libre na po yung ating entrance. Alright, alis na tayo dito guys. Punta tayo sa next destination natin. Dito niraradyo nila yung yung mga bababa at aakyat kasi hindi pwede may magkakasalubong. For example ako, laki-laki ng motor ko. Pag may nakasalubong ako pababa, Diyos ko Lord, ang hirap, tumba na naman ako yan. Medyo maambon-ambon ah. Ay, lumakas yung ulan. Mag-raincoat kaya muna tayo. Pero ihinto yan. Dito lang yan umuulan guys. Manalig kayo. Hindi yan tutuloy. Tanggalin natin yung jacket natin. Kasi kailangan ko yung mamaya. Ayun na yung ulan, ayun na yung ulan. Ready tayo dyan. Meron tayong raincoat. Umuusok na yung hininga ko guys, oh. Sobrang lakas ng ulan guys. Naku, basa na yung tubig dito. Ay, basa na yung tubig. Basa na yung lupa. Wala na makita guys, oh. Adventure pa more! Pero napaka-solid na itong naranasan natin na to guys. Ito yung pinaghahandaan kong matagal na preparation sa malakas na ulan. Pag-akit sa Benguet, no? Umutan ko palang i-lock guys. Lumaylay na siya. Buti hindi pa tayo masyadong nakakalayo. Nandiyan na wala na yung ulan. Sana talagang mawala yung ulan para makapagpalipad tayo drone sa half tunnel. Muusok na naman yung ko guys. Yung bibig ko umuusok na naman, oh. Oh. Zero visibility na, may ulan pa. Saan ka pa? Buti na lang waterproof yung shoes natin guys. Kung hindi, yari tayo. Ang lamig dito, grabe. Ito na pala yung highest point guys. Hindi siya sarado guys, maulan lang talaga. Pasensya na guys, wala akong mapapakita ng magandang masyadong view sa inyo kasi ganito nga ang kondisyon ng panahon natin. Wala tayong magagawa. Guys, umuulan, sorry, wala akong mapakita sa inyo. Wala ganun talaga buhay. It's raining! Di ko sigurado kung ito yung former highest point o ito yung bago eh. Madam, pwede magtanong?
Ito po ba yung former highest point o yung... yung bago medyo mas malayo rito, no? Okay, sige. Salamat! Ito pala yung former highest point, guys. Sabi ko sa inyo eh. Hindi ito yun eh. Hindi ito yung bagong highest point. Anyways, let's go. Bigat ng motor natin kasi guys eh. Madulas pa. Ayoko nang matumba kaya dinadahan-dahan ko eh. Guys, zero visibility na naman. Oh, wala akong makikita. Diyos ko. Oh no. So, 4 minutes away pa tayo guys, no? Titipid-tipirin ko yung battery natin kasi baka maubusan tayo ng charge eh. Wala akong dalang power bank. So, kita-kits tayo mamaya. Update ko kayo para nandun tayo sa next destination natin. Bye! 1 minute, andun na tayo sa half tunnel ng Halsema Highway. Kaso tingnan nyo naman guys. Puro ulap. Mukhang wala na naman tayo makikitang view doon ah. Wala eh, maalas eh. Pala kahapon, inanon na natin. Hinintuan na natin saglit. Kaso kung hinintuan naman natin yung saglit kahapon, bitin lang din yung footage tapos gagabihin pa tayo. Sobrang dilim sa daan, papunta sa transient natin. Feeling ko dito tayo makakakain ng ating lunch. Ay, ito na pala. Guys, lumampas ako, sorry. Nako, wala natin bumalik. U-turn tayo, U-turn. Hanap tayo ng ikutan natin. Hindi kasi pwede rito. Kailangan natin maging masunurin sa batas. Ayan na siya. Halsema Highway, Halsema half tunnel. Paano kaya pag gumuho dyan, no? Talagang tanggal yung buong kalsada? Kaya pala tinatawag itong isa sa pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Kasi there's a lot of risk. Pwedeng gumuho yung lupa, pwedeng bumagsak yung bato, sobrang foggy. Ang daming natural disaster risk, no? Paano ba alam mo, sir? Shoutout kay Sir John Mark. Binigyan tayong libreng taba. Salamat po. Shoutout sa Kiniing Salt Preserved Meat Traxon. Meron pong tindahan dito. Kompleto yan sila ng tinda. May mga chichirya, may mga drinks din, may mabibilihan kayo ng pagkain. Balik na tayo sa ating transient at papaulan na. Hey guys, welcome back po muli sa ating transient house or homestay. Nandito na tayo, nakabalik na tayo. So right now, ang gagawin ko ay magluluto na po tayo ng ating hapunan. So nakapagsaing na ako and then magluluto ako ng fried egg and hahaluan natin nung binigay sa atin na tapa. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Hindi ko lang alam kung paano lutuin ito. Piniprito ba to? Smoked meat. Tinapa. Sa amin sa Marinduque, tinapa ang tawag dito. Shoutout po sa Traxon, Kiniing. Yung pa rin tawag doon, Kiniing. So ito yung ulamin natin today, ay ngayong gabi. Hapunan natin bago natin tapusin yung vlog, no? I-search ko lang muna saglit. Tingnan ko pa para ito niluluto. Eto na yung Kiniing natin, guys. Lalaling, lalalang, lalaling. Tingnan natin kung masarap to. Ayan, hiwa na natin. Ang bango niya guys, grabe. Kakaiba yung texture ng amoy niya and kakaiba yung aroma. May pagka-amoy siya ng daing na isda. At amoy uling. According sa research ko guys, simple lang ang pagluluto nito, pakukuluan mo lang sa tubig ng matagal until lumabas yung kanyang sariling mantika at maluto siya. Guys, kain na tayo. Luto na yung pagkain natin. Ito yung ulam natin. Kiniing ng atok binggit. Oh, sabay isang egg. Wow, talaga naman. Ang sarap guys. May kasamang sana side up na egg oh. Oy, sarap yan. Alright, let's eat. Unang kagat. Kanin agad.
Kiniing. Hindi, masarap guys, promise. Sa mga hindi pa nakakatikim nito, ang lasa niya is may pagkadaing na ano siya, daing na isda. Tapos maamoy mo yung usok ng uling. And then, konti lang yung lasa ng pork. Sarap. Grabe. Parang kulang yung kanin ko. Hey guys, tapos na po tayong kumain and nakapag-linis na rin tayo ng ating mga pinagkainan. Nakapag-hilamos na rin, nakapag-toothbrush and everything else. Wala tayong gatas today. Hindi ako nakabili. May maghahanap na naman ng gatas dyan eh. Si Boss Dix. I guess this is where I'm gonna have to end the video, no? Maraming salamat po sa lahat ng sumama at sumubaybay sa episode natin dito sa Atok Benguet, no? Napakaganda ng experience natin dito. Although the weather and the fog, no? Binablock yung magandang view na dapat sana mas makikita pa natin, you know? Although ganun yung sitwasyon, still, the adventure was really good, no? Napakababait ng mga lokal. Wala akong masabi. Shoutout po sa mga taga-Atok pala, by the way. Sa lahat po ng mga nakilala natin sa episode na to. Maraming salamat po muli. Naway, samahan niyo po akong muli sa sunod na linggo sa panibagong adventure natin, no? Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko na muna sasabihin. Basta surprise na lang. Alright, once again, this is your boy, Ricky Boy po ng Ricky Maro page. Have a great day, people. Ciao.